Dito sa bayan ng Plaridel, sa lalawigan ng Bulacan at sa Diocese ng Malolos, ang tradisyon ay patuloy na binubuhay ng komunidad ang makasaysayang prosesyon tuwing Semana Santa. Sa dokumentaryong ito, ating sisilipin ang kanilang kwento, ang kwento ng panata, debosyon, tradisyon na patuloy na pinapasa sa mga henerasyon dito sa bayan ng Plaridel. Ako si Paul Garcia Adriano. Ako ay taga-Sipag, Plaridel, Bulacan. At ako ay nangangalaga sa dalawang tagpong pangmahal na araw na ipinoprosesyon sa parokya ni Santiago Apostol sa Plaridel, Bulacan. Ang unang tagpo na aking inaalagaan ay patungkol sa ministeryo ni Cristo, ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro na nasa aking likuran. Ang pangalawang tagpo na aking inaalagaan ay patungkol sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Cristo, ang pagsibat ni Longhino sa tagiliran ni Jesus. Dumating sa aming pamilya ang tagpo ng pagbuhay ni Lazaro noong 2008. Ang imahe ni Lazaro ay handog ng isang kaibigan mula sa Antipolo City at ang buong cast naman o ang mga sila Santa Maria Betania, si Santa Marta, si Cristo, si San Pedro at si San Juan naman ay aking pinundar. Ang mga imaheng ito ay ukit ng eskultor na si Joseph Magcalas at si Jody Jose. Napagdesisyonan ko ng panahon na yon, hindi lang isang eskultor ang gagawa dahil napansin ko na pag isang eskultor ang gumagawa, halos magkakamuka ang mga imahen. And since tagpo sila, ayokong magkakamuka sila. Kaya yun ang naging dahilan ko bakit dalawa yung aking eskultor. Sa pagsibat nilang Hino sa Tagiliran ni Jesus, ito naman ay gawa ni Joseph Magcalas at tumulong sa pag-enkarna si Joseph Biray. Nagsimula ang aking panata sa pag-aalaga ng mga imahen mula pa noong ako'y bata. Influence ito ng aking lola na sinasama niya ako nung bata pa ako sa prosesyon ng mahal na araw. At ito rin ay tinuloy ng aking tatay na kung saan kami ay nakasakay pa sa kanyang tricycle ng mga panahon na yun para manood ng prosesyon sa parokya natin tuwing mahal na araw. Maliban sa panonood, malalim na talaga or bata pa lang ako, may pangarap na talaga ako mag-alaga ng mga banal na imahen. Gusto kong maramdaman at ipakita at ibahagi sa mga tao yung buhay at naging pagpapakasakit at kung gaano tayo kamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng itong mga tagpo ito. Tagpo ng pagbuhay ni Lazaro, ang gusto kong malaman ng mga tao o sa susunod na henerasyon ay ang Panginoong Hesukristo ay kaibigan. Gusto kong i-remind ang mga tao na ang Panginoon ay pwede natin maging kaibigan kahit siya ay Diyos. Dahil ang kaibigan, pag nagmamahal, gagawin din ang kanyang lahat para sa kanyang kaibigan. Pangarap ko talaga noon pa na magkaroon ng tagpo sa buhay ministeryo ni Jesus. At gusto ko rin magkaroon ng isang tagpo pa na magpapakita naman ng kanyang papakasakit at pagkamatay, yung kanyang passion. Kaya dumating sa pamilya noong 2015 ang pagsibat ni Longhino. Ang pagsibat ni Longhino ay mula sa isang malalim na panalangin. Nagdasal ako noong 2014 kung ano ba ang tagpo na pwede ko pang maalagaan. Then, few days after, mapusok ako bilang kabataan ng time na yun. Sabi ko sa Panginoon, bigyan niyo po ako ng sign pa kung anong tagpo ang pwede kong alagaan. So nag-open ako ng Bible at sakto, pag binuksan ko yung Bible, ang verses ng pagsibat ni Longhino sa tagiliran ni Jesus, ang talagang nabasa ko. So sabi ko, yun marahil ang gusto ng Panginoon na maging tagpo na alagaan ko sa susunod. Kung paano binago ng mga tagpong ito ang aking pananaw sa aking pananampalataya, masasabi ko mas pinatibay pa. At naibabahagi ko sa kanila na sa buhay nating Panginoon, siya ay naghimala na binuhay niya ang kanyang kaibigan
at siya rin ay namatay sa krus para sa atin lahat. Ang mga isinasalang-alang ko sa tuwing sa paggagayak at saka sa pagbibigis ng mga imahe ay yung kanilang liturgical vestment. Kumukonsulta ako nung 2018 sa mga kaibigan kong pare kung ano yung mga damit at kulay na kilala yung mga santo at santa. At ayoko kasing baguhin yung mga liturgical vestments na iyon at yung mga iconography nila. So si Santa Marta ay kilala sa may dala siyang basket, susi at uba. So ito yung actually yung mga suot nila tuwing mahal na araw. At si Maria Betania naman ay kilala sa kanyang mahabang buhok. Yun. So yun yung mga iconography nila na gusto kong makita pa rin ng mga tao. Sa paggagayak actually may pagka-moderno ng konti. Sa damit, as much as possible, traditional, pero sa gayak, gumagamit kasi ako ng fresh flowers pag Biyernes Santo dahil yun ang aking handog sa tagpong ito ng pagbuhay ni Lazaro kasi gusto ko ng puting bulaklak dahil naalala ko ang isang libing sa mga puting bulaklak. Ang pagsibat naman ay naka-total landscape siya. So medyo may pagka-modern pero hindi ko pa rin hinahayaan na mawala yung traditional essence ng mga tagpo ito. Ang aking nararamdaman sa tuwing binibihisan ang mga tagpo ay labis-labis na kaligayahan dahil nagiging daan ako para yung mga kabataan dito sa aming barangay ay maging aktibo rin sa mga gawain tuwing mahal na araw. Yung panata at yung mga debosyon tuwing mahal na araw ay nararanasan din nila. Dahil yun yung mga tradisyon na gusto kong, na naranasan ko dati nung araw sa tulong ng aking lola. So yung mga pabasa, kami pupunta sa mga pabasa, kami kumakain lamang ng isda at gulay tuwing Biyernes Santo. Yung mga ganong tradisyon, gusto ko rin ituloy yun sa kahit makabago na ang panahon. At habang kami ay nagbibihis ng mga imaheng ito, kami ay nagpi-play ng mga gospel songs sapagkat habang binibisa namin sila, gusto naming iparamdam pa rin na nandoon yung respeto at saka kami pa rin nagdarasal sa Panginoon. So kailangan kong sabayan yung modernong paraan para ang mga kabataan ay maengganyo din. Pero hindi ko pa rin hinahayaan na yung mga traditional ways natin ng pagpapakita ng faith natin, lalo na tuwing mahal na araw, ay mawala dahil gusto ko pa rin makita nila yun. Matagal kong inisip actually ang tanong kung ano ang hamon na aking nararanasan tuwing prosesyon o sa paghahanda tuwing mahal na araw. Sakripisyo yung ginagawa ko. Kasi for me, pag sinabing sakripisyo, it's out of love. At pagbula sa pagmamahal ang iyong ginagawa, hindi siya mahirap. At kasama ko ang aking pamilya, ang mga kabataan dito sa Sipat at ang aking mga kapitbahay tuwing mahal na araw. Hindi biro ang paghila ng dalawang karosa at medyo may kalakihan kasi yung aking dalawang karosa. Natutuwa ako na may mga kabataan na willing manungkit or mag-assist during procession sa paghahanda in terms of physical at saka mental. Sanay tayo dyan kasi sa ibang aspeto ng buhay natin, sa trabaho, kailangan physically at saka mentally fit tayo. Para sa akin, mas pinaghahandaan ko yung spiritual dahil malaking challenge talaga yun para sa akin na ma-influence ko ang mga tao at ma-remind sila na ito ang pinakamalaking himala na ginawa ni Jesus na binuhay niya si Lazaro. So yun yung pinaghahandaan ko. Dahil ayoko na pag may nagtatanong sa akin ng mga bata ay hindi ko masagot ang kanilang mga tanong dahil as much as possible gusto ko na maunawaan nila bakit ba may prosesyon tuwing mahal na araw? Bakit ba may pabasa tuwing mahal na araw? Sino ba ang santo o santang ito? Sa abot na aking makakaya, mas pinaghahandaan ko yun dahil gusto ko na pag tinanong ko ng isang bata o ng isang nanay o ng isang lola habang kami nasa prosesyon, masagot ko na matatandaan niya at mababago ng sagot ko yung pananaw niya sa pananampalataya niya sa ating Panginoon. Ang pangarap ko sa aking mga pamangkin at sa aking mga kamag-anak na yun nga, ituloy pa rin nila yung tradisyon namin. Ito kasi ay influence talaga ng aking lola
at ng aking tatay. Ako lang actually nagbigay ng figures sa mga pangarap nila. Ito mga images na nakikita nyo ngayon ay pangarap ng aking lolo at lola. Ako lang yung nagkaroon ng blessing na maipundar itong mga imaheng ito. At dahil sa naipundar ko na siya, naniniwala naman ako actually na itutuloy ito at itataguyod ng aking mga kamag-anak at pamangkin sa hinaharap. Pati yung mga maging anak ng aking mga kapitbahay, naniniwala ako na sila ay patuloy pa rin natutulong sa amin tuwing mahal na araw dahil nakikita ko na yung mga anak ng aking mga kabatch ngayon ay kasama na nila at sinasabi pa nga sa akin na kuya sasama na ako lagi tuwing mahal na araw. So natutuwa ako kasi meron sense of fulfillment na share ko sa mga kabarangay ko yung faith ko sa ating Panginoon, and at the same time nagiging action yon dahil sila mismo ay nagkakaroon na ng panata sa tradisyon na sinimulan namin dito sa barangay namin sa Sipat. Sa akin kasi ang pinakamahalaga o may papayo ko sa mga gustong magkaroon ng imahe na alagaan, magdasal at magkaroon ng malalim na purpose. Bakit nila gustong magkaroon ng imahe na yon? Nalulungkot ako kasi dahil meron akong mga naririnig o nababasa na kaya nila gusto magkaroon ng pood o ng imahe ay dahil sa gusto nilang makipagsabayan, gusto nilang magkaroon lang. Minsan ako yung nalulungkot dahil ang nagiging root cause ng kanilang mga sagot, yung salitang, gamitin ko ang salitang magpasabog, magpabongga, tuwing mahal na araw dahil gayakan, at ito'y status symbol talaga ng araw sa ating, kahit sa ang barangay o bayan sa buong Bulacan. Dahil nung araw, ang mga mayayaman lamang talaga ang may kakayahan na maglabas ng ganitong mga klaseng tagpo. Gusto kong sabihin sa kanila na manalangin muna at alamin ang malalim na dahilan mula sa kanilang puso at makipag-usap sa Diyos kung ano ba talaga yung tagpo na gusto nilang alagaan, dahil mahirap sa akin na paglalabas ng mga imaheng ito, ng tagpong ito, dahil nagmumula iyon sa pagmamahal. Nawa, ganun din ang gawin ng mga makabagong kamarero na sa mga prosesyon, sa pagbibihis nila, lahat ng gagawin nila ay mula rin sa pagmamahal sa Diyos. Kung makakausap ko ang mga tagpong ito, gusto ko magpasalamat. Ang tatay ko kasi ay naoperahan ng 2019 bago magpandemya sa puso. So nagkaroon siya ng open heart surgery. It's either makakasurvive siya or mamamatay siya sa operation na yun. October 2019 yun. Nakasurvive si tatay sa napakadelikado at sensitibong operasyon na yun dahil nanalangin ako sa mga imahen at sa mga tagpo ko na wag niyo muna kuhanin si tatay dahil hindi ko kaya mag-isa. Dahil si tatay talaga ang tunay na busy sa mahal na araw, hindi ako talaga. Doon nakausap na namin siya, sinabi niya sa amin lahat. Sinundo daw siya ni San Lazaro, ni San Pedro at ni San Juan at ni Cristo sa ospital pauwi dito sa aming bahay. So ako ay natutuwa dahil sa ganung pagkakataon nakausap mismo na aking tatay itong mga imaheng ito sa kanyang, sabihin natin, panaginip o sa kanyang paglalakbay nung siya ay naoperahan. Subalit ko ako naman ang magkakaroon ng pagkakataon na makausap sila. Ang sasabi ko talaga, tulad na nasabi ko noon, ay magpapasalamat dahil hindi ko talaga lubos maisip kung papaano ko sila naipundar, sa totoo lang, dahil ang isang simpleng batang tulad ko na taga Barangay Sipat na sumasakay lamang sa tricycle, papasok ng eskwela, ay meron ng ganitong klase mga karosa at nagiging inspirasyon din ng mga kabataan. So gusto ko magpasalamat sa kanila kasi sila talaga ang tunay na nagbigay ng himala, dahil hindi biro ang pagpupunda ng mga poong ito. Nananalangin ako sa kanila na tulungan niyo ako para ma-share ko sa mga tao yung naging buhay, ministeryo at pagpapakasakit ng ating Panginoon. Ako si Paul Adriano mula sa Barangay Sipat, ang kamarero ng ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro at ang pagsibat ni Longhino sa tagliran ni Jesus. Ay iniimbitahan kayo lahat na kung kayo magkakaroon ng panahon ay dumalo sa aming pabasa sa Martes Santo
At sa Miyerkules Santo, dahil ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay prosesyon, at tuwing Biyernes Santo naman, ang dalawang tagpong ito ay isasama sa prosesyon sa mahal na araw sa parokya ni Santiago Apostol. Rejoice,